Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Ang sinungaling na si Harry Roque na cite in contempt. Ayan na ang karma, ah. Naniningil na ang karma, ka-coffee. Sa House of Representatives muna matutulog itong si Harry Roque. Yan. Sinungaling pa more. Sinungaling pa more. Daw sasabihin, honest mistake. Nako, maniniwala ka ba dyan? Honest mistake? Tama yung sinasabi ng mga mambabatas eh. Total, nagkamali ka ng assumption na nag-lead doon sa pagsisinungaling mo. Huwag na natin pag-usapan kung intentional ba yung pagsisinungaling niya or kung ano ba yan. Eh, nagkamali ka eh. May consequences yan. Honest mistake daw yan. Actually, humihirit siya. Sana daw man lang magkaroon ng allowance doon sa honest mistake. Naku, pagbigyan siya. Nako, grabe makatitig oh. Galit na galit oh. Itong si Harry Roque. Pero, kapag nakakawala naman siya dyan sa investigasyon na yan, grabe naman sa Facebook. Kung ano-anong bibirada na naman. Noon, tinawag niyang House of Tambaluslos. Itong House of Representatives. Ngayon, ang amo-amo. Napaka-amo sa House of Representatives. Eh, di ba? Binastos mo yan noon. Tinawag mong House of Tambaluslos. Eh, ngayon nag-iiba ng tono. Napakarami pang sinabing masasama nito ni Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at sa administrasyon mismo ni PBBM and even kay Romualdez. Ngayon, yan na ang karma oh. Grabe, ang bilis ng karma oh. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan kung ano yung kinikita niya dyan sa Pogo, kung ano yung tulong na binibigay niya para sa operasyon ng mga Pogo na yan. Napakaraming kasalanan nito ni Harry Roque. At dinay niya pa. Ang masaklap dito, nagdi-deny pa. May magaling na isang abogado dyan eh. Gutierrez ba yung abogado na isa ring mambabatas ka-coffee. Nagisa siya dyan eh. Imposible na lahat yan ay nagkakataon lang. Ang daming circumstances. So, nakipag-meeting kay Pagcor Share at pinag-usapan itong Lucky South 99. Diba? Napakaraming circumstances. Yung bank account niya nakita doon sa Pogo site. Yung executive secretary niya doon nakatira sa Pogo sites ng libre. Si Cassandra Ong, etc. etc. At ayun, ngayon, na nahuli na ito ka-coffee, na nasa Pilipinas na itong sila Cassandra Ong, yan, kakanta na yan. Once na magsagawa ng investigasyon yan, mas kakanta na yan. O, sige, basahin muna natin ito. Dahil nagsalita na siya, may paliwanag na dito si Harry Roque, dito sa usapin na ito sa pagkakasite for contempt niya. Headline po ng Inquirer.net, Harry Roque cited for contempt after lying about absence in House probe. Nagsinungaling kasi, nasa hearing daw siya. Naglabas ng korte kung saan daw siya nag-hearing. Hindi totoo yan. Wala dito si Harry Roque. Gumawa lang ng paraan para hindi makadalo sa hearing. Former presidential spokesperson Harry Roque was cited for contempt for lying before the House of Representatives Quad Committee regarding the reason for his absence at the first hearing. Ang sinasabi nila, no? Bakit pinag-iinitan nyo si Harry Roque? Siya kasi ang lead. Hindi nyo napapansin eh. Kumbaga siya yung middleman dyan eh. Sa kung sino man na nasa taas pa na pumuprotekta sa kanya. Siya yung kausap ni Cassandra Ong. Itong mga Chinese na yan, ang kausap, hindi man parang mag-English yung mga yan eh. Ang liaison nila, itong si Cassandra Ong. Si Cassandra Ong, yan yung kausap ni Harry Roque. At itong si Harry Roque, yan yung kausap ng kung sino man yung mga nagbasbas sa kanya na hayaan itong operasyon na ito. Kilala nyo na yan ka-coffee. And eventually, matatawag na rin yan. Ay nako, during the Quad Committee hearing on Thursday, ngayong araw lang po yan, si kabayan na Party List Representative Ron Salo. Estudyante niya ito sa law school ka-coffee, kaya doon masakit ang damdamin ni Harry Roque. Kasi estudyante niya raw mismo at inaanak niya na tinalo siya. Si Ron Salo, nagpakita po ng certification from Manila Regional Trial Court, Clerk of Court, mula po kay Attorney Jennifer de la Cruz Buendia, which stated that Roque, a lawyer, did not have a court hearing last August 16 kasi ginigit ni Harry Roque, may hearing daw siya kaya hindi siya makakadalo dyan sa investigasyon na yan ng HOR, ng Quad Committee. Hindi man pala totoo. Nako, huli-huli na talaga. The Quad Committee held its first hearing on August 16 in Bacolor, Pampanga, but Roque asked that he be excused from attending the discussions due to a hearing in a Manila court. Sabi niya, nagkamali lang, hindi sinasadya. Sabi may isang mambabata, sabi sa kanya, ang tali-talino mo. Simpleng schedule, nagkamali ka. Sabi niya, nangyayari daw talaga yan. Intentional yan. Attorney Harry Roque sent a letter dated August 13, 2024 addressed to the Honorable Chairman Robert A. Barbers, informing Chair Barbers that he will not be able to participate
to the said meeting due to a conflict with the previously scheduled court hearing before the Regional Trial Court on 16 August 2024, the same date of our Quad Committee hearing. Tapos, sabi pa ni, nakalimutan ko yung mambabata, sabi niya, bakit doon sa letter mo, hindi mo sinabi kung anong regional trial court yan, anong number ng korte na yan, para once they decided to verify, mabilis silang malalaman. So, intentionally, hindi nilagay ni Harry Roque kung anong branch number yan, kung anong RTC, kung anong korte yan, para mahirapan mag-verify. Naku, tinan mo talaga, oo, madiskarte talaga itong si Harry Roque, basta pagdating sa mga kalokohan, magaling dumiskarte. Mr. Chair, we are also in receipt here of a copy of a certification stating that Attorney Harry Roque has no hearing on August 16 and did not appear in the Court of Manila. Mr. Chair, I hate to say it, but clearly, Attorney Harry Roque, our former secretary and my former law professor, lied to this committee, and that amounts to disrespect to the members of the committee, which is contemptible. Sabi ni Ron Salo. Ayan, ka-coffee. Sinight in contempt na ito, syempre. At by policy, tinignan nila yung rules nila dyan, kinakailangan pong bumoto ng mga miyembro ng komite. Once there's a quorum, definitely may quorum yan. And then, kailangan 2/3 po ng boto ipapabor doon sa motion na i-cite in contempt itong si Harry Roque. The hearing was suspended for lawmakers to discuss Roque's fate, as several committee members had different opinions regarding Salo's motion. After the break, Roque admitted that he made an honest mistake, thinking that the first Quad Committee hearing would be held on a Thursday because the House usually does not hold hearings on a Friday. Yan na naman, nag-assume na naman siya. Kasi nung panahon daw nila, ang hearing daw nila hindi ginagawa ng Friday. Kahit tumawag ka nga raw sa trunk line nila kumbaga, patay na araw yung Friday na yan. So, inassume niya, Webes. Wala ka ba sekretary na mag-i-schedule sa'yo? According to Roque, he knows this for a fact because he is a former member of the House. Regardless, kahit ikaw pa ang presidente o ikaw pa ang tawag yan, Speaker of the House dyan, sumabit ka rin dito, nagkamali ka at dapat kang parusahan. It was an honest mistake, Your Honor. I have also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. Panahon niya yan, kaya hindi niya pwedeng i-insist yan. Sa talino, napakatalino niya, di ba? Yun ang kanyang claim, international lawyer. Yet, simpleng schedule, ma-overlook mo. O baka naman kasi intentional naman talaga yan. Hindi na-overlook yan, kundi intentional yan. So, nagsalita na siya dito ka-coffee sa usapin na ito. At iba na naman ang tono niya. May cellphone pala dun sa HOR. Kahit naka-contempt ito, nakapag-post pa rin. Yan, 53 minutes ago, bago tayo sumalang, naglabas siya ng statement ka-coffee. Feeling ko staff niya yan or may staff siya doon na tagagawa ng art card, etc. At ibinato yung kanyang statement na yan. Bago lang ito ka-coffee Kasi doon siya matutulog muna sa HOR Sabi niya, on being cited for contempt. Siyempre, ibang kwento niya na naman yan. Kailangan pag masamain niya, gawing masama ang House of Representatives. Hindi siya masama dito sa kwento na to. Dapat ang masama dito yung HOR. Dapat palabasin niya na maling proseso na naman, may violate na naman, may harassment na naman na naganap on the side of the House of Representatives. Kasi dapat mabait siya dito. Kasi bida siya sa kwento niya. Bida siya. Tignan mo. Sige, basahin natin kung ano sinasabi niya dito sa kanyang statement. 53 minutes ago, ka-coffee on being cited for contempt. Sabi niya, as a former member of the House of Representatives, I maintain my full and highest respect to this august institution. Wow. I maintain my full kabuuhan ka-coffee at ang kanyang pinakamataas na respeto dito sa House of Representatives. Talaga ba? Talaga ba? Isa na naman tong kasinungalingan. Paano mo nire-respeto ang House of Representatives? Grabe nga kung bastusin mo si Romualdez. Grabe nga kung bastusin mo yung mga miyembro ng House of Representatives. Diba? Tinawag mong tambalos-los yung mga yan. Kung the way niya nga i-pronounce yung House of Representatives. Thieves, mga magnanakaw, ganyan niya i-pronounce House of Representatives. O, nire-respeto mo ba yan? Tawagin mong House of Tambalos-los, nire-respeto mo ba yung August institution na yan? Yung chamber na yan?
Definitely hindi. So, kasinungalingan na naman yan. O, second line pa lang ng statement niya, kasinungalingan na naman yan. As a former member of the House of Representatives, I maintain my full and highest respect to this august institution. Legit ba? Di ba? Ang dami-dami mong sinabing kasamaan sa HOR. Tapos ngayon, nire-respeto niya na. Ano, ayaw niyang ma-extend yung pagkaka-cite and contempt niya just sa HOR. Kaya naglabas ng statement. There was no actual lying on my part. Oh, come on. Wala daw pong pagsisinungaling sa kanyang part. Legit ba? Huling-huli na magdi-deny pa There was no actual lying on my part. So, kaninong kasalanan yan? Sa sekretary mo. Kaninong kasalanan yan? There was no actual lying on my part. Huling-huli ka na nga Honest mistake ka dyan I said, my non-appearance last August 16, Friday was an honest mistake. Magkaiba pala yun. Sige, magkaiba yung honest mistake at yung pagsisinungaling. Nako, lumulusot pa Congress is closed on Fridays, so I thought the hearing was scheduled on August 15, Thursday. Imposible. Sabi yung sinasabi ng mga mababatas dyan, napakatalino mo, simpleng schedule, magkakamali ka. Definitely, hindi nila bibilhin yung kwento mo. Just like the two previous House hearings set on Friday. Kasi mga previous hearings daw tuwing Webes na gaganap So nanibago siya, bakit naging Friday? Neither there was disrespect. Wala daw pong disrespect o hindi niya po binabastos itong House of Representatives. I have appeared in 3 out of 4 invitations. So sige, at dapat lang dahil major player ka dito. The truth is, ito na, kumambyo na naman ka coffee. Ito na naman siya. Bumibira na naman ito. Talaga, The truth is, some members of the House of Representatives were hurt, as admitted by Chairman Representative Dan Fernandez when I called the 19th Congress as the House of Tambaluslos. Nasaktan daw po kasi yung mga mambabatas noong tawagin niya po yung Kongreso, yung lower house na House of Tambaluslos. Wait lang, balik tayo doon sa sinasabi niya na meron siyang full and highest respect sa institution. Yun naman pala Bakit tinawag mong House of Tambaluslos yan? Kung nakasakit ka nga, yan, karma na yan. Di ba? Babalik na sa'yo yan. Kasi nga, karma is real. Kung anong tinanim mo, babalik sa'yo yan. My 24-hour detention is unwarranted. Simply, it is an abuse of power. Wow. So, ano yung mga transaction nyo dyan? Hindi ba abuse of power yan? So, tinututulan niya yan. 24 oras. Anong oras siya na cite in contempt dyan? Siguro mga alas 7 ata, alas 7 o alas 8, mga ganyang oras ka coffee. So, bukas pa siya lalabas dyan. At pwede pang i-extend yan ng House of Representatives. Ako, mahirap-hirap yan kung ma-i-extend yan. Malamang, idadahilan niya yung medical condition niya kasi nag-i-insulin siya o kung ano bang tinuturok sa katawan niya, injection, etc. Pero hindi masarap matulog dyan. Sabihin natin aircon yan, hindi masarap matulog dyan. Kasi sa bahay nila, syempre, malambot ang kama niyan. At lahat ng pagkain, nandyan, makakain niya. Sa bahay nila, o kung sa labas man. Pero dyan sa bilangguan, parang preso ka dyan hindi ka makalabas dyan. Kung anong iserve sa'yo na pagkain, kainin mo, isa arte nito. Sige, isang malaking good luck na lang. Sabi niya, it is a political harassment. Wow! Panggigipit dahil sa politika. Maliwanag na maliwanag. Legit ba? Di ba nagsinungaling ka? Di ba may honest mistake? Ibig sabihin, may pagkukulang ka. Tapos sasabihin mo ngayon na ito ay isang political harassment. Na ito ay pamumulitika. Maliwanag na maliwanag. Bakit kanya? Bakit daw siya pinupolitika? Dahil sa ginawa mo sa administrasyon? Dahil sa ginawa mo kay PBBM? Dahil sa kung ano-anong pinagsasasabi mo against this administration? Dahil sa kung ano-anong fake news ang pinapakalat mo against the House of Representatives? Against the President? Against the administration? Diba? Napakarami yan, Punta ka lang sa Facebook na tantad ng kasinungalingan. Maging yung mga kasinungalingan ni Jonathan Morales, ina-amplify niya. Kasinungalingan ni Maharlika, ina-amplify niya at ilang pang mga DDS. Karma yan. Yan, bumabalik na sa kanya ang karma. O ano siya ngayon? Sige, enjoy na muna yung food dyan sa House of Representatives. At sana ma-extend. Ay, holiday pala bukas. Naku po.
mukhang mai-extend dyan. Walang session. Holiday bukas, weekend, Sabado, Linggo, Lunes. Mukhang Martes pa to makakalabas O dala na lang ng damit. Ayan, sa asawa ni Harry Roque. O kay secretary, yung mga executive secretary niya. Yung pinapag-aral niya yung piloto. Yung nag-aaral na piloto. Ayan, dalhan niyo na lang ng damit yan kasi holiday mukhang matatagal-tagalan hindi ba po proseso yung mga release paper, may mga ganyan din yan. O sige, mukhang mahaba-habang staycation staycation ni Harry Roque, holiday. Simula po yan ngayong gabi. Ang ganda ng staycation Ang problema ko, mamaya may plano na yan talaga mag-staycation. Yan naon siya may ang plano. Pero maliit lang yan ka-coffee. Sa napakaraming kasinungalingan na pinakalat nila. Maliit pa lang yan. At sisingilin pa sila in the coming days. Lalo na ngayon, nandito na sa Pilipinas, itong si Cassandra Ong. Yan yung magtatahi sa mga kwento dyan sa Pogo. And definitely, dadali niya sa House of Representatives at sa Senado para imbestigahan yan. Unti-unti na kayong mabubulgar. Wala na kayong kawala dyan. Ayan, sige, sinisingil na kayo sa mga kalokohan na ginawa ninyo. Anong komento ninyo? Anong reaksyon? Lagay dyan sa ating comment section para nababasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yan, lagay lang dyan sa comment box. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Yan, nandyan dyan sa baba para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!